Good morning, good evening po sa lahat. Today, i-share ko sa inyo paanong pagkakaperahan yung mga damit na pinagliitan ng anak ko and yung mga toys na hindi na niya ginagamit. So, let's go! Today, aayusin po natin yung mga i-consign natin na mga damit at mga toys ng anak ko. So, yung Just Between Friends, dito lang siya sa US, I suppose. Pero marami silang parang franchise sa iba't ibang state. So, kung nasa US kayo, ihanapin nyo lang yung pinaka malapit na franchise ng Just Between Friends through Facebook. Doon ko sila nahanap. Ang unang dapat gawin ay mag-register sa kanilang website, jbfsale.com, and magbayad ng consignor fee. Pagkatapos noon, pwede na kayo mag-login and ma-access ang tagging site nila kung saan makikita nyo rin yung template para sa paggawa ng mga labels. Pwede nyo rin i-download yung guidelines kung saan makikita nyo ang lahat ng information sa pagko-consign. Mag-join din kayo sa Facebook group nila dahil very helpful and friendly yung mga admin at members nila para sagutin yung iba nyo pang tanong. So, nakapag-login na ako sa account ko and dinownload ko yung guidelines para maipakita ko sa inyo. Sa unang page, makikita nyo magkano ang fee na dapat bayaran and magkano ang kikitain depende sa i-consign at hours kung magde-decide kayo na mag-work during ng event. Nandun na din yung 5-day schedule para sa sale na magaganap. Meron din silang step-by-step simula sa pag-register hanggang sa pag-drop off ng mga items na ibebenta mo. Nakalagay din doon yung mga accepted at not accepted na mga items, mga guidelines regarding sa condition, safety concerns, at mga gamit na need para ma-organize yung mga i-consign mong items. May mga videos din sila sa YouTube sa kung paano mag-tag, mag-label, at mag-bundle ng iba't ibang items. So, balikan na natin yung pag-organize ng ating mga ibebenta. Ipapakita ko sa inyo yung mga gamit na kailangan natin para ma-organize yung mga i-consign nating items. Ito yung mga kailangan namin para dun sa mga i-consign naming mga pinagliitan or mga hindi nagamit na damit ng baby namin. Meron ako mga partible kasi doon din ako bumili ng mga damit niya. So, kinuha ko yon kaya lang feeling ko kulang. So, umorder ulit ako. Yun yung una natin kailangan, partible. Siyempre, kailangan natin ng hanger. Meron din kaming mga hanger galing pa dun sa sale din. Pero, feeling ko kulang. So, umorder ulit ako. Tingnan, zip tie, tama, zip tie. Zip tie para dun sa mga shoes kasi mas prefer nila pagka naka-zip tie lang siya, yung tatanggalin mo na sa box. Mas okay pa rin na naka-zip tie siya kasi minsan pagka yung kunwari hindi nabenta, nawawala yung isang kapareho. And then, so meron akong ziplock bag. Ito, ginagamit ko to dun sa isang side hustle ko, kaya meron ako. So, gagamitin ko rin siya dun sa mga shoes. Para madali lang makita ng mga tao. Ano ba yun? Nakikisali. Para madaling makita ng tao yung itsura ng shoes and then yung tag. Anong gusto mo? And then, syempre, hindi maiwasan yung mga mancha. Although, lahat ng mga... Ano ba yun? Ang daldal nitong bata na to. Ano ba nirereklamo? Although nilabahan ko naman na lahat, syempre merong mga stain na hindi mo makikita, lalo na yung clothes ng anak ko, hindi pa namin ginagamitan ng bleach talaga. So, anyway, gagamitan natin siya ng Magic Tide Stick. Yan, pampatanggal ng mga stain kung hindi na natin siya lalabahan ng buo. And then, meron tayong pampatanggal ng, ano nga tawag dito? Pampatanggal ng himulmul, ayan. Yan. Lalo na yung sa mga fleece na sleepwear niya or mga PJs niya. So, kailangan natin. What else? Bye-bye! Ingat! Okay. Bumili ko ng tagging gun para dun sa tag. Yung ipaprint na tag and then ilalagay dun sa mga items. Yung tagging gun, may kasama na siyang bala and needle. Yun. And then, kailangan mag-print ng sariling label, tapos lalagyan mo ng price.
So, bumili din kami netong cardboard na 65 pounds cardstock, 75, I don't know. Hindi ko alam ano ibig sabihin yan. I guess itong 176G/M2, yan yung kapal niya. Ayan. Ano pang kailangan natin? Kailangan natin ng mahabang pasensya. Napagsama-sama na natin yung mga items na pwede nating i-bundle like dun sa mga sizes nila and yung category nila. So, onesie sa onesies and sleepwear or onesie sa pants. So, ngayon simulan na natin ang pag-hanger, pag-pin, and then pag-label ng mga items. So, kapag may kapartner na siya, or isang set na talaga siya, hindi mo na siya kailangang i-bundle sa ibang outfit. Katulad nito, magkapartner sila. Ayan, kaya pagsasamahin na lang natin siya sa isang hanger. Although, ang cute nito, kaya lang, ayan, parang mukhang Amazona yung anak ko eh. Kaya, ibebenta ko na lang, kesa nakatambak. Ayan, marami dito mukhang kala mo parang, ewan ko, neutral ang kulay, neutral yung kulay para sa akin. Pero parang pang lalaki na din siya. So medyo nagmukhang lalaki yung anak ko nung una. Kasi nga, puro mga neutral yung kinuha naming mga color. Isa sa gusto ko dito ay yung style nila na ito. Yan, automatic na cover ng kamay. So hindi mo na kailangan mag-guantes. Yan, actually binabaliktad lang to. Ganyan siya. So, imbis na ganito, ayan, pabaliktarin mo siya para makover yung kamay ng bata. So, hindi umubra yung, anong tawag doon? Yung cover sa anak ko kasi tinatanggal niya or kinakain niya. Kaya ito, maganda. Although kinakain niya pa rin, pero hindi niya na natatanggal. So, isa yun sa gusto ko sa mga onesies nila. Functional. Yan. Isa pa sa gusto ko sa onesies nila, lalo na para sa mga malilikot ang anak. Gusto ko yung mga double zipper. So, ayan. Meron siyang zipper sa taas. Meron din sa may paanan. So, pagpapalitan niyo yung diaper ng baby, hindi mo na kailangan buksan dito sa taas. And then, hindi ka rin mahirapan na magbutones-butones. So, mas gusto ko yung double zip na mga onesies. Kasi nga, ayan. So, kita yung sa may paanan lang yung bubuksan mo para, yan, mapalitan mo yung diaper niya, lalo na paggabi, na antok si baby at ayaw niya magpa-istorbo ng matagal. Yan yung isa sa gusto ko na features ng onesies nila. So, madalas dun sa mga onesies na binibili namin, double zip talaga. Dalawa yung zipper, isa sa paa, isa sa taas. Para hindi mahirap. Lalo na yung anak ko ay ewan ko, triple ang energy. So, ayun. Cute lang. Yan. Pakita ko sa inyo tong isa. Ito, isa sa mistake. Kasi nga, although okay pa rin naman, syempre magagamit nyo. Kaya lang, katulad nito. Ayan, lahat siya botones from top dun sa bottom. So, dalawang paa yung, ayan, ibobotones mo. So, kung antok na antok yung baby sa gabi, tas kailangan mo tanggalin yung buong botones, alam mo yun, maiinis yung bata, maiinis ka na rin. Tapos, kung malikot yung anak mo, mahirapan ka rin. Baka abutin kayo ng siyam-siyam bago mo mabotones lahat. So, ito, parang mga 1-2 beses niya lang nagamit kasi nga, dahil dun. So, tapos na tayong magpardible nung mga i-consign natin. Ayan. And then, nagtanong ako dun sa group kasi meron kaming Facebook page group para sa mga bagong consignor na katulad ko. So, I found out na yung mga onesies pala, medyo ignorante ko. So, yung parang full length, yan, katulad nito, ayan. Ano pala yan? Parang ang category niya is sleepwear. So, hindi talaga siya onesie. So, hindi kailangan i-bundle. Pero, hindi ko na siya tinanggal. Yung sa price na lang ako babawi. So, bali ang sinasabi nila na dapat nakabundle, yung onesie na shorts. Kumbaga, yung wala siyang legs. Yun ang binabundle. Like this one. Ayan. So, ayan siya. So, nakabundle siya ng
yung onesie, and then may isang pants. So, pwede ring dalawang onesie or tatlong onesie. Basta naka-bundle ito. So, anyway, ayan, tapos na tayong hanger, and then mag-pin. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng tag, lalagyan ng price, ng descriptions, at kung ano-ano pa. Tapos, ikakabit ulit isa-isa dito sa mga hanger. Tapos, ayun na, tapos na. Not necessarily, tapos na pala. Kailangan ko siyang ayusin according sa sizes and gender. Pero, majority naman ito, babae. I think. Tapos, yun. After nun, dadali namin siya dun sa pinaka-drop off, yung area, sa Thursday dito. Tapos, yun na, bahala na sila mag-ayos dun. So, lahat yan ay nalagyan na natin ng hanger. And, nakabundle yung iba. Yung iba may mga tigi-isa pa rin ako kasi wala silang kaparehas na size. So, ngayon, gagawa na tayo ng tag. Papakita ko sa inyo kung paano. Unang-una sa lahat, make sure na meron kayong account sa JBF website. So, nag-login na ako. Papakita ko sa inyo, ito yung pinaka, template. So, nandiyan na yung category, size, item description, price, reduce, kung gusto nyong discounted yung item nyo afterwards, and then donate, kung gusto nyong i-donate yung matitira nyong items, and then kung ilan yung gagawin nyong tag. So, meron dun yung season, may drop down siya. Hindi naman siya ganun ka-importante, pero makakatulong siya para mas organize yung mga items nyo. And then, sa category at saka size, may drop down doon na pwede nyo nang piliin kung ano yung nililist nyong item. So, basically, ang talagang lalagyan nyo na lang ng details ay yung item description, kayo gagawa nun, yung price, kayo din na magdedesisyon. Yung item description, hindi naman sila mahigpit. Pwedeng gumamit lang kayo ng 2 words, kunwari, sleepwear, or shoes, or pants. Pero ako, medyo dinitalye ko ng konti para pagka nagkahiwa-hiwalay, alam ko kung saan ko siya itatag na damit. So, katulad nung makita nyo, nakalagay sa akin, new, and then yung brand niya, and then kung anong klase siyang item. Nilalagay ko yung brand kasi may mga customers na particular sila sa brand, and to be honest, ang Carter's at saka Carter's and Burt's Bees, isa sila sa mga brand na maganda for babies. So anyway, yung sa price, kayo ang magde-decide pa rin yan. So isusulat nyo kung magkano dyan. So yung sa quantity, actually, ito yung sa kung pare-pareho lang naman din yung nilagay mong description, hindi ka masyadong particular katulad ko, pwede mo yun gamitin. So, kunwari, nilagay mo sleepwear, tapos pare-parehas na 3 months, let's say meron kang 5 nun. So, imbis na i-retype mo siya or mag-copy-paste ka, papalitan mo lang yung sa quantity. So, let's say 3 o 4 o 5. And then, automatic na yun, na kapag print mo yun, automatic lalabas 3 or 5 label. Now, make sure na laging isi-save yung mga tinatype mo dun sa template. Kasi alam mo na, may mga posibleng mangyari. So, importante ang pag-save. Now, bago mo siya i-print, make sure din na kasi yung iba, actually isa yun sa mistake ko Kapag print mo siya, kailangan i-select all mo siya. Kasi pag hindi mo siya sinelect all, may tendency na ang mapaprint lang ay isang label sa isang cardstock. So, kailangan i-select all mo, mag-automatic yun na 9 labels per cardstock. So, isa yun sa natutunan ko. Yan, naayos ko na yung mga labels. So, okay na siya. Ang gagawin na lang natin, itatag na natin siya dun sa may mga damit. So, ito yung ating tagging gun. In-order ko lang din siya. So, meron na siya nung nurse. Tapos, yan, nakasetup na siya. So, ilalagay na lang natin. Yun lang. So, let's see. Hopefully, matapos ko ngayong araw para makagawa naman ako ng ibang bagay. So, ayan. Sinubukan ko siyang itag dun sa loob ng, ayan, yun sa pinaka, matag dito? Tiketa. Tag nung item. Kaya lang, parang maikli siya. So, parang mahirap hanapin yung price. Kasi pwede mo siyang ilagay dito sa bandang kilikili or dun sa may neckline. But since yung sa may neckline netong overall na to ay medyo masikip, naka-button siya all the way.
So, I decided na ilipat na lang dito sa kilikili. Ayan, hindi naman siya masisira. So, ayan, meron na tayong one successful na natag na item. So, tapusin na natin. Ito na yung pinag-practicean ko. Actually, nag-practice din ako kanina sa towel ni baby. Ayan. So, let's go! Tayong pang holiday. Ito ay yan, brand new. Yan, hindi na nagamit ng baby ko. Yan. So, ito pa lang yung natatag natin sa mga girls. Ayos lang natin. Ayan, so natapos na natin yung pag-label. Although, meron pa akong mga ilang kailangang i-reprint. Siguro mga less than 20 na lang yon. Tapos may mga hinihintay pa akong confirmation dun sa group kasi may mga brand new shoes din ako for kids. Kaya lang, meron silang limit para dun sa size nung bata eh. So, hinihintay ko kung ma-approve yung mga shoes bago ko siya lagyan ng tag. Kesa naman bitbiting ko, tas hindi naman nila tatanggapin. But, ayun, so 90% na yung nagawa ko. So, konti na lang. Actually, yun nga. I-finalize ko na lang siya, i-separate ko na lang by size para pagka-drain up ko dun sa venue, hindi na kami magtagal. So, papakita ko sa inyo yung mga iba kong na lagyan ng label. So, nag-label na ako nung yan, may mga shoes ako like so, ang tinatanggap nila ngayon for fall and winter, syempre yung mga closed shoes like boots, rubber shoes, or mga sneakers, mga ganun. So, yung mga sandals hindi nila tinatanggap. Kailangan maghintay for summer or spring. So, anyway, ito yung, ayan, yung boots. Nilagay ko na lang siya sa ziplock para, kasi wala tong box eh, pero brand new to. And then, nandyan na yung price sa loob at saka yung tag. Ayan. Puro pang bata or pang baby. Like, itong Skechers na to. Yan. Yan. Yung mga shoes, zinip tie ko siya para kahit matanggal siya sa bag, hindi maghihiwalay. Yan. And then, ayan. So, ito na yung sa boys. Sinuwalay ko na yung sa boys. Nakahiwalay na rin yung sa girls. Tapos, yung mga malaking items like this one. Ayan, since hindi naman na natin siya magagamitan ng tagging gun, so tinape ko lang siya dito kasi iba yung niya, DIY yung label nila. So, ito, isang malaki to, tapos yung unang print na maliit, kinat lang yung nasa taas na part, ilagay dito sa top, and then sa bottom yung kalahati, yung may price, kasi nakalagay naman yung consignor number dun sa parehas na label. So, hindi mawawala. Ayan. Kasi pupunitin lang nila to. Itong pinakababa, ayan, pupunitin lang yan in case na gusto nila yung item para pwede pa rin sila mag-ikot, hindi mabigat yung dala nila. Yun. Ayan. So, nandito na kami sa area. Iaayos ko na yung mga i-consign naming mga damit. Nag-check-in muna ako bago kami kumuha ng rack. So, ayun. So, nandito na tayo sa
consignment area. Ayan. So, gagawin pala, ikaw pala ang maghahang ng mga sarili mong item. Ayan, so nandito na kami sa may consignment area. So, ang sinek lang yung malaking item, but the rest, kami na ang maghahang. Pero naiayos ko na siya by gender tsaka by sizes. So, pupulin niya na siya mahirap. So, nandito kami. First time namin magpunta dito sa tent. Hindi namin alam. Pero ilang beses na kami nakapunta dito. So, dito yung mga big item. So, katulad niyan, yung mga strollers. Ayan, may mga bikes sila. And then, ang dami mga laruan dun sa dulo na magugustuhan ng Junakis ko. Ang saya. Tapos meron din dito sa dulo. Although meron na kami nito, dalawa nga yung ganito namin. Ayan, po ang mga bata. Ang cute. Ang cute nito. Wow, that's so cute. Yan, so ayan yung mga tag nila. So pupunitin mo kapag pag bibili mo na. Ang daming laruan. Slide, $10. Yan, so marami kaming bibiling kami mga laruan para kay Bagets dahil ngayon nakita na namin to. Yan, may mga playhouse pa. Ang saya. Yung iba hindi ko alam kung anong gamit, pero ito siguro mga parang for walking, although nakabili na kami. Yan, pero marami pa rin mga pwedeng laruan. Ayan. Tingin ko magugustuhan ito ng mga Bagets. Halos lahat.
So, na-i-drop na namin yung mga items, yung mga damit ng mga pinaglakihan. Ayan. Ayan. So, ayun, saglit lang yung pag-drop ng mga items. Ang schedule ko kasi is 1:30. So, nakarating naman kami on time. Tapos, dahil naka-arrange na, in-arrange ko na siya according sa gender and then sa sizes, hindi na ako nahirapan. Dahil isinabit ko na lang kasi yung mga rack nila, may mga nakalagay naman kung anong age. And then, nakahiwalay yung boys, nakahiwalay yung girls. And then, yung mga malalaking items, yung asawa ko na yung naglagay kasi nasa ibang area yung mga malalaking items. So, ang start ng sale nila ay may pre-sale sila ng 4 and 5. So, that's Wednesday, Thursday. Tapos, after nun, ano na siya, so Friday till Sunday, open na siya sa public pero kailangan mo mag-purchase ng ticket. Although, mura lang naman ticket nila. Pagka sa online ka nga yung public shopping nila, free lang yun. Basta sa online ka kumuha ng ticket. So, anyway, after nun, tsaka nila kami update kung ano yung mga nabenta at hindi nabenta at kung magkano yung nabenta mo. Dun sa account ko, dun sa website nila, yung JBF, nakalagay din dun, yung mga items ko, nakalagay kung nabenta ba siya o hindi. So, very organized and nakakatuwa kasi ang dami mga items na for babies from I think hanggang ano sila hanggang kids kasi may mga big size shoes ako na ibinenta. So yun lang. Sa susunod ipapakita namin sa inyo yung yung mga bibili namin for the baby girl kasi mamimili din kami ng mga gamit niya dahil yun nga lumaki na yung mga damit niya. So babush. So, na-pick up na namin yung mga natira dun sa kinonsign na namin. Out of 136 items or hangers, 60 lang yung natira, which is good. Tapos, maghihintay na lang kami ng 2 weeks para i-email nila yung cheque and then, ipiprint yun. Tapos, i-deposit mo sa bangko mo. So, ito yung mga natira naming items ni baby. So, for now, itatabi lang muna natin yung mga natirang items. Magko-consign ulit ako sa susunod na sale nila. So, yung iba, i-reduce ko yung price kasi nga, para madispatcha yung item at mapakinabangan ng iba kesa naman, alikabukin lang dito. So, itatabi lang muna natin siya for now para sa susunod na sale. And, ang kagandahan kasi sa kanila, yung, ayan. So, yung tag mo kasi, good for 2 years yon. So, pwede ko ulit gamitin yung tag na print ko dun sa damit. Pero, yung sa iba nga, katulad nung sinabi ko kanina, ibababa ko yung price nila. Pero the rest, na okay naman, mababa yung presyo, hayaan ko na lang, gagamitin ko yun. So, very convenient yung rule na yun para sa akin. Maghihintay tayo 2 weeks para dun sa cheque and then i-update ko kayo. So, babush! Update po tayo, after 2 weeks, nag-email sa akin ang JBF para sa payment ng mga nabenta kong items. So, once lang pwedeng buksan yung email kasi nakalagay doon yung cheque. And then, ipiprint lang siya, and then yun, ide-deposit mo siya sa bangko mo or i-cash mo siya. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Kumita ako ng $376.65. Labas na yung cut ng company, which is good, kesa naman, diba, nakatambak lang yung mga damit dito at alikabukin. Anyway, so yun yung isa sa mga side hustle ko, ang pagko-consign ng mga damit other than dun sa buy and sell namin na negosyo. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang i-share at i-like ang aming mga videos. Syempre, don't forget to hit that subscribe button para sa aming mga new uploads. Babush!